Hindi po pala mga kaibigan, 50 katao lamang ang namatay sa sakit na COVID sa Saudi Arabia. Mga kaibigan, ito po ay 107. Tama ba tayo? Hindi ho 50 mga kaibigan. 107 po ang namatay sa coronavirus na hindi naiulat ng ating pong gobyerno sa ating bansa. Ano ho? At meron din ho palang nagpatiwakal mga kaibigan sa bansang Kuwait. Isang OFW ang nagpakamatay sa pamamagitan po ng pagbigti sa sarili. Hindi pa ho alam kung ano ang dahilan nito mga kaibigan. Wala naman siya siguro sulat na naiwan dahil ito ho'y napabalita sa kumakalat na video na kuha noong pong mga kababayan din natin na OFW sa bansang Kuwait. Meron pa nga akong napanood na video kanina, mga OFW nakasakay yata sa barko, na nandoon sa China. Ang hindi na yata lumalamon, mga kaibigan. At ang iniinom pa yatang tubig, may kalawang. Anyari sa OFW natin, kala ko ba pangako nila, wala na nga alis na OFW dahil may trabaho na rito. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bueno, mga kaibigan, eto nga ho, merong hindi pa identify dito pero kanina ay napanood natin yung video, may nagpadala sa atin, siguro OFW rin, sa Middle East, mga kaibigan, na may isang Pilipino, habang nagbibideo ito, ang natuklasang nakasabit sa kisame, mga kaibigan, nakasabit yung leeg. Dahil sa ito'y nagpatiwakal. Pero wala namang detalye kung sino itong Pilipinong ito, may binabanggit na pangalan, pero first name lang daming ganong pangalan di ba? At hindi rin ho lalo alam at walang detalye kung itong OFW na ito ay o ang naging sanhi ng pagpapakamatay nitong OFW na ito ay anong dahilan? Yun, wala ho yun. Yung detalye tungkol doon. Siguro naman, kahit papano, hindi man ho yan ibalita ng mga tamad, mga inutil, mga walang silbi, na mga opisyal sa ating mga embahada at mga konsulada sa Middle East, mga kaibigan, lalabas at lalabas din yan kung sino yan, taong yan, yung OFW na yan. At kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Ngayon, ito ho, isang ulat ang nabasa natin, ito'y periodiko dun sa Saudi Arabia mismo. Sinasabi ho dito na 107 ang OFW, Overseas Filipino Workers, ang namatay dahil po sa COVID-19 at kilala rin sa sakit na China virus, mga kaibigan, sa Saudi Arabia po. At sila ay ililibing doon sa Saudi Arabia. Sabi ko nga sa inyo hindi lang tayo nag-uusisa doon sa kakilala natin na yung kapatid namatay din sa Saudi Arabia. Kamakailan lang ito. Ito lang buwan na ito kilala natin yung tao doon sa Saudi,
at hindi rin maiuwi yung bangkay niya. Kasama siya sa 353 Pilipino sa Saudi Arabia ang hindi madispatcha yung kanilang mga labi o bangkay na dito sa 353, 107 po dito ang namatay sa coronavirus. Bakit ho natin ine-emphasize itong number nung namatay at nung namatay din sa COVID? Sapagkat ang ulat po nitong nitong gobyerno, unang nagsalita dyan, itong si Bello, di ba? Ng Department of Lagay and Extortion, DOLE. Ang sabi niya ho, 50 doon sa mga ang namatay na Pilipino sa Saudi Arabia na nandun yung bangkay ngayon, na ang kinamatay nila China virus, mga kaibigan. Sinasabi po sa report ng pahayagan na lumabas sa Saudi Arabia, hindi ho 50, 107. At kaya natin ine-emphasize yan, para yan ang ebidensya mismo, isa sa mga ebidensya sa mga natumutugma sa mga pahayag na ginawa ni Dr. Tony Liachon, yung pong unceremoniously ay sinibak nila sa pwesto sa IATF bilang special advisor, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi po sa balitang ito, 353, yung pong patay, at 107 o 107 ay sa coronavirus. Samantala, yung 246 naman na hindi namatay sa sakit na coronavirus, o 207 ang hindi ibang dahilan ng ikinamatay. Mga kaibigan, ang sabi nitong ambasador nating inutil at hindi maaasahan, ewan natin, tinan mo, sa panahon nila Marcos, si Bakyan. Diba? Alam mo na eh. Kung sa panahon tayo nila Marcos, nila Cory, lalahatin ko na. Maliban dito sa kasalukuyang administrasyon, isama na natin yung mandarambong na si Erap, mga kaibigan. Tanggal na sa pwesto yung mga yan. Hindi ba? Hindi lang yan. Lahat ng nasa gobyerno, pwede mo na sibakin eh. Dahil sa nangyaring ito sa pandemic, mga kaibigan, base sa mga isiniwalat, ibinulgar, nitong si Dr. Liachon. Ang sabi ba naman itong ambasador, ngayon niya na lang sinasabi ito, paano nagsalita yung hari, hindi ba? At pinagsabihan ang ating gobyerno. Hoy, ito katumbas eh. Hoy, kayo, iuwi nyo na yung mga bangkay ng kababayan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Baka bumaho kami rito sa Saudi Arabia. Huwag kayong gumawa ng tusino rito. Kung may bala kayong gawin tusino, itong mga Pilipinong kababayan ninyo. Talagang wala kayong kwentang tao na mga nasa gobyerno. Lahat na lang ng magiging paghamak sa mga Pilipino. Kaya tayo tinatrato na parang mga animal sa ibang bansa. Yan po ay dahil nakikita mismo ng mga gobyerno, yung mga host country,
na nagpapapasok ng OFW, mga kaibigan, nakikita nila mismo kung paano ang pagtratong ginagawa ng ating gobyerno. Doon pa lang sa mga bansa na kinaroroonan ng ating mga OFW, ramdam na nila eh. Ano yung mga yon? Mga manhid. Para hindi nila malaman kung anong kagaguhan, anong klasing kagaguhan ang ginagawang pagtrato ng mga nakatalaga sa ating mga embahada at mga konsulada sa ibang bansa. Ang sabi nitong inutil na dapat ay masibak, mga kaibigan, hindi sisibakin ito. Gumagawa ng katarantaduan eh. Nakarinig ka ba na dito sa gobyernong ito kumuha ng hindi ng matino, kumuha sila ng matinong tao? Wala eh. Puro malalansa yung nilagay eh. Yung pinakahuli nga, yung John Bertis, di ba? Naika nga po ilang beses na sumabit. Yung recruiter na nagwala ron yung party list, representative na nagwala sa airport. Akalain mo ibinalik binigyan ng pwesto sa gobyerno. Magtaka tayo pag nakapag-appoint sila ng matinong tao sa gobyerno. Ayan na naman. Meron na naman silang in-appoint. Mga kaibigan, hindi naman doktor, pinamahala na naman sa COVID. Inatasan daw niya, mga kaibigan, ni Presidente Duterte, ito si Roy Simato, in general. Problem sa DNR ito di ba? Dati itong Sipsipo Bistap ng Armed Forces of the Philippines mga kaibigan So ngayon, ito po ay itinalaga na naman overseeing daw yung COVID pandemic doon sa Cebu. Ano gagawin niya? Doktor ba yan? Ang dami nga nagtatanong Bakit nyo nilagay yan? Ano ba ang nalalaman niya sa sakit? Doktor ba yan? Sagot ko na lang, hindi ho yan doktor. Pero yan, marami ng dinoktor. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At sa pagkakaalam nga nating lahat, mga kaibigan, binibigyan lamang ang Pilipinas ng 72 oras, 72 hours para ilikas mula doon sa Saudi Arabia lahat ng bangkay na Pilipino at ibalik dito sa Pilipinas. Otherwise, doon na malilibing itong mga taong ito na hindi alam ng pamilya nila kung kasama doon yung kanilang mahal sa buhay na nagpunta sa Middle East para magtrabaho. Mga kaibigan, wala nakakaalam Kung hindi nagalit yung hari, hindi natin malalaman na may kababayan tayong sandamakmak palang bangkay doon. Ngayon, sabi nitong walang kakwenta-kwenta na ambasador natin sa Saudi Arabia, ano raw, itong IATF natin, dito sa atin, hindi naman atin ito dito sa atin, nagsalita na yun daw may mga sakit na corona nang ikinamatay coronavirus o related sa corona, kailangan daw doon na ilibing sa Saudi Arabia. Sabi pa nitong si Alonto, inaatasan ng
Saudi authorities ng gobyerno. Sila na yung mga labi na namatay sa corona, yun pala yun, yung ilibing na ron. Karamihan doon, hindi naman daw corona virus ang ikinamatay. Dahilan daw sa natural causes. Nakapagtataka naman, paano dumami ng ganyang karami patay doon? Kailan pa namatayan? Bakit hindi sinasabi nitong damuhong ito, na ambassador doon, at saka nitong mga government officials dito, especially ang Department of Lagay and Extortion, at saka itong mga attached agency niyan, at ang Department of Foreign Affairs. Bakit wala silang sinasabi, mga kaibigan, na detalye? Bakit tayo, unang-unang tanong, bakit tayo nagkaroon, itabi muna natin yung may namatay sa sinasabing COVID-19 related ang pagkamatay. Ito munang iba, na mahigit kulang-kulang sa 300, mga kaibigan. Paano tayo nagkaroon ng ganyang karaming namatay na Pilipino ron? At ano ang dahilan ng kanilang mga ikinamatay at simula kailan? Bakit walang ganon? Anak ka ng mga kaibigan, Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan ho Talagang magagaya tayo kay Lea Salonga, mapapamura ka talaga Isipin mo, ang patay natin doon ilan? 353. Kailan namatay itong mga to? Hindi ba? Di ba tungkulin nila yun na ipaalam sa atin? Lalo na sa mga kamag-anak. Di ba may mga insidente? Ito nga para lang masabing may ginagawa yung mga yan, yung ating mga kinatawan doon sa embassy, tsaka sa consulate, pag kami namamatay, kunyari may ginagawa sila, isa lang yun mantakin mo ito, ilan ito? 350 mahigit. Itong patay na ito. Kung hindi pa nagsalita yung hari, hindi natin malalaman. At ni yung pamilya, hindi alam siguro nito, di ba? Isipin ninyo yan. Kailan ito namatay? Yun ang importante. At ano kinamatay? Alam naman ninyo, baka ikinamatay niyan yung hindi related sa corona, na mahigit 200, baka ang ikinamatay niya na inip. Nangawit sa kakahintay sa pangako ni Presidente Duterte na after 3 years, hindi na sila aalis ng bansa. At dito marami ng trabaho. Di ba? Yan ang pinagyayabang. Nainip siguro dun Nangawit Kasi ito yung magsasalita, puro daldal lang Wala naman nagkatotoo sa sinabi. Ni isa. Galit ako sa corruption. I hate drugs. Natigil ba lahat yan? Mga kaibigan. Nabawasan ba? Ba'y lalong lumala Kita ninyo nga, ito na, meron ng pandemic, nagagawa pa nawawala pa yung mga pera. Mantakin ninyo yan. Yung walang pandemic, dumami yung corruption dito. Mga kaibigan, imposible lang makabangon Yung natitirang 3 taon, isipin mo, imposible na rin
Magamot pa yan, yung corruption na lang. Alam niyo kung bakit? Matagal ko nang sinasabi. Ang pinakapangunahing problema na lahat ng problema pwede mong malutas. Kung yung pangunahing problema ang una mong lulutasin. Ano yun? Corruption. Yan droga, susunod yan eh. Pagka nalipol mo yung corruption dito, paano mong malilipol ang corruption dito? Hindi pa naiimbestigahan, absuelto na. Kiniklear na. Hindi totohan niya yan. Siya lang nagsasabi nun, mga kaibigan. Samantalang ako, tanda ko sa panahon ni Marcos, kahit gano'n ha, inaakusahan si Marcos ng kung ano-anong katiwalian. Ako, tanda ko. Pagka noon na-expose ka sa corruption, na-dyaryo ka tungkol sa corruption, mga kaibigan, buntot mo, hila mo kay Marcos. Natatandaan ko si Jolie Benitez, naging minister ng Human Settlement kasi nasa media na tayo noon. Sumabit yan sa anomalya Di binabanatan siya. Nandun yata kami sa Malacanang dahil may meeting ng nagpatawag ng meeting ng mga broadcaster si First Lady, si dating First Lady Imelda Marcos. Bago yung meeting, nakita namin dun si Jolie Benitez. Ito, tandang-tanda ko mga kaibigan. Sino yung Jolie Benitez? Mga kaibigan, ang minister ng Human Settlement, si Mrs. Marcos. Yan ang deputy niya. Very close yan kay First Lady. At alam naman ninyo, sa panahon ni Presidente Marcos, pagka ikaw ay identified na tao at malapit kay dating unang ginang Imelda Marcos, mahirap kang masibak sa pwesto. Yan isang araw, nandoon kami, habang naghihintay kami ng oras, siyempre may scheduling yan. Ang daming tao ron Nakikita ko pa nga doon yung ambassador ng Amerika, si Bosworth. Yun ang ambassador dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, ultimong yun, pinaghihintay ni Marcos yun. Kaya galit kay Marcos yun Mga kaibigan, si Stephen Bosworth, yung ambassador na yun. Paano? Itinatrato sila na pareho sa iba. Pinaghihintay. Kung sino yung una sa listahan, yun ang ine-entertain, o kaya yung mas importante. Nakita namin doon si Jolie Benitez. Alam nyo, sabi ni First Lady, narinig namin, you fight back. Pero ganun pa man, natanggal din si Jolie Benitez dahil sa katiwalian. Dito iba Magsabi kayo dito na sumabit sa anomalya, mga kaibigan, na hinayaang maging malaya ang investigasyon. Wala. Katunayan, walang natuloy investigasyon sa bunganga. Pero natuloy, wala. Simulan mo dun sa kaso ng iskandalong malaki dun sa Department of Tourism. Yun ba ini-expect mo, paniwalaan pa kayo? Ito ngayon kay Duque, inaasahan nyo, paniwalaan pa kayo na ikakampanya ninyo ang pagsugpo sa katiwalian? Sino maniniwala sa inyo? Ano sabi raw ni Presidente Duterte? Handa niya raw
isakripisyo ang kanyang, ano raw? May sinabi, mga kaibigan itataya ko ang reputasyon ko. Nako. Alam niyo, pag sinabing reputasyon, sa Amerika, kasi nung napunta ako Amerika, alam niyo naman, ang alam nating reputation, yung meron kang reputation, di ba, na maganda. Doon pala sa Amerika, pag sinabing meron kang reputation, masama yun. Ha? Mga kaibigan, tataya niya raw yung kanyang reputasyon kay Duque. At walang pagnanakaw na nangyari. Mga kaibigan, walang pagnanakaw na wala yung pera. Dito, yun ang laging kaso rito sa Pilipinas. Bagay, hindi lang naman ngayon, pero grabe ngayon. Yung iba, umusad At least sa panahon ni Panot, merong mga nakasuhan, nakulong ang mga senador, mga kaibigan, dahil sa pork barrel. Dito wala mga kaibigan? At yung sinasabi niyang itataya ko reputasyon ko at walang pagnanakaw na nangyari, yan din ang sinabi niya sa ibang pagkakataon Kakambal din ito yung sinabi niya Di ba? Hindi ako maniwala, mga ganyan. May peraan niya yan Kaya raw siya hindi naniniwala, hindi niya magagawa yan, sabi raw ni Presidente Duterte. Yan kasi mayaman siya. Yun na nga problema Sino ba rito sa Pilipinas ang mayaman? Tinutukoy ko yung mga ganyan, yung mga oligarch, yung mga malalaking negosyante. Sama mo na. Number 1 sa listahan, yung Meralco. Lahat yan. Lahat ng mga nasa pwesto. Mga kaibigan. Sino ba dyan sa mga mayayaman na yan ang hindi suwapang? Ang merong kabusugan? Aber? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eto mga kaibigan balikan natin yung mga OFW, kawawa naman itong mga taong ito. Sama na natin yung isang nagpatiwakal sa Kuwait. Kaya natin ito pinag-uusapan. Walang balita Bakit dumami? Halimbawa, pagpalagay mo, itong bilang na ito, marami dito namatay, natural cause of death. Pero, kailangan din maibalita yan, di ba? Pero hindi natin nabalitaan. Pero, tignan ninyo pag may isang pinatay, kailangan yung sensational ang kaso para malaman nating may namatay Ganun ba dapat yun? Halimbawa, may ginahasa, halimbawa, di ba? Katulad nun nangyari sa Kuwait. Yung inilagay sa freezer, 1 taon bago natuklasan, di ba? Mga kaibigan, dahilan ng, wala kasing walang nagsasabi kung kailan nangyari itong mga ito. Itong kailan namatay si ganon, si ganito, di ba? Bakit natambak yung patay na yan? Ngayon, natural cause of death. Anong dahilan? Hindi kaya ito nagutom? Siyempre, mag-speculate ka. Kasi ba't ganyan karami? Kailan ito? Baka ito bang panahon ito ng pandemic? Ng lockdown? Namatay?
nangamatay itong mga taong ito. Saan? Sa gutom? Dahil napapanood na nga natin sa video, nagbabiral yung mga kababayan natin na namumulot ng basura dahil wala nang makain, baka sakaling sa basura, may mapulot silang pagkain. Mga kaibigan, ano ba kinamatay ng mga taong ito? Hari nawa, ito. Nung bago mag-eleksyon, presidential election, di ba nakatulong ng malaki sa kampanya nitong si Presidente Duterte yung suporta ng mga OFW? Naloko lahat yan eh. Dito maraming naloko, pero hanggang ngayon ayaw umamin. Takot na takot silang umamin na nagkamali sila ng pagboto. Di ba? Yung mga OFW, hindi kaya sa tindi ng kahihiyan ang ikinamatay niyan? Lalo na yung nagpakamatay sa Kuwait, yung nagbigti. Siguro, baka nung eleksyon yan pa nagmumura sa ibang tao Di ba? Talaga nga. At nung tapos na eleksyon, baka lahat ng kalaban sa politika, pinagmumura pa niyan Yung pala, nung magigipit na sila, dahil wala na silang malamon, at hindi sila inaasikaso ng gobyerno natin, hindi nila maamin na nagkamali sila sa pagboto kay Presidente Duterte at dahil sa matinding kahihiyan, nagpakamatay na lang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tingnan ninyo, sinasabi pa nitong ambasador doon na si Alonto. Ano daw, matagal daw ang proseso sa pagpapabalik dito ng mga labi ng mga Pilipinong namatay na hindi naman sa sakit na COVID-19 dahil sa 3 months lockdown. O, tingnan ninyo. Kung ang sanhi 3 months lockdown, kailan mga namatay ito? Mga kaibigan, which limited the movement of public, even the flights are very limited from then to now. Hindi na may pinagbabawal doon na sunduin Di ba? Pinagbawal ba? Yung mismong hari nagsabi, iuwi nyo na ito. Kunin nyo na ito, mga patay nyo. Mga kaibigan. At sabi nitong Labor Secretary, meron daw 282 na Pilipino sa Saudi Arabia na for disposition, in which 50 of them are died because of emerging coronavirus. Doon pa lang tama si Liatchon Ano yung sinabi ni Liatchon? Yung kawalan ng ano raw? Yung sense of walang sense of urgency, mga kaibigan. Pero pagdating sa babae, may sense of urgency ang mga yan. Mga iba naman pala yun. Mga kaibigan. Ito nagpapatunay na tama si Liatchon Hindi nila ipinagtatapat yung totoong bilang. O pagpalagay natin, hindi alam nila yung totoong bilang. Ano tawag mo ron? Di ba dereliction of duty yun? Hindi mo ginagampanan ang trabaho mo, kaya hindi mo alam yung eksaktong bilang. I-report mo 50. Isa pa itong si Bello,
Ang dami ng sabit niyan, di ba? Kabago-bago pa lang ng administrasyon. Sumabit agad dyan sa yung uso ngayon sa Facebook, yung TikTok ba yun? Ito sumabit sa TikTok eh. Mga kaibigan eh. Oh. Di ba? ID. Yung printing ng ID at saka yung sinasabing ine-extort niya yung mga recruitment agency. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, si Mayor Lim, pasadaan natin konti. Si Mayor Lim, pagdating sa press freedom, nako, mga kaibigan, wala kang mababalitaan kay Mayor Lim na napikon sa media. Di ba? Alam naman ninyo, dami ring, ika nga, bumibira nung araw kay Mayor Lim, di ba? Mulat sa pool nung naging pulis yan. Pero marami rin ang humahanga sa kanya. Di ba? Ngayon, ako, isa na sa humanga. Eto tatapatin ko kayo. Nung umpisa, panahon ni Mrs. Cory Aquino, idol ko na yan si Lim eh. Katunayan sinasabi ko sa radyo noon, ang madalas malimit kong banata nun, si Mel Lopez na nakaupong OIC. General si Mayor Lim, Director ng Western Police District. Yung Manila Police ngayon, District. Nasa DCM kami nun Sabi ko, si Mayor Lim dapat tumakbong mayor. Di ba? Nangyari yun Ngayon, merong isang okasyon, nakaupo na yun si Mayor Lim, di ko yan personal na kakilala. Merong isang pagkakataon, pulis pa yan, dyan sa Maynila, siya ang direktor, nagkaroon ng, merong club nun yung samahan nito sa Manila Hilton ng base. Manila Hilton pa, yung naging Manila Pavilion, di ba? Dati yan Hilton. Ngayon, itong si Linggoy Alcuaz na mahilig kumain ng libre, mga kaibigan, naging guest doon. Kasi tinanggal na siya ng administration ni Mrs. Aquino. Di ba? Kasi nga ano yan kalaban ng press freedom yan si Linggoy Alcuaz. Katunayan, nandun ako sa radyo, ipinasaran yan yung radyong pinagsasalitaan namin nila Kauding Bartolome noon sa DCME. Nilusob niyan Siya ang commissioner ng NTC noon. Kaya yan natanggal, inimbestigahan ng Senado yung ginawa niya sa amin. Mga kaibigan, para mabusalang kami, para wala nang bumanat kay Cory. Nagsisip-sip siya. Inimbestigahan ng Senado. Sila Enrile nag-imbestiga. Sila Butz Aquino. Galit sila Butz Aquino sa ginawa niya. Sipin ninyo yan. Ngayon, yung okasyon na yon, ginanap yung pagsasalita naging guest speaker yan doon, nung pagkatapos matanggal, sa UN Walkers Club. Samahan yun. Sa Manila Hilton. At nung may mga media, jump-pack nga At ang haba magsalita niyan. Inabot yata ng mahigit 2 oras, nagsasalita yan. Siyempre, ang media, ang kukunin lang sa iyo niyan ay, kukuha lang sila ng highlight dun sa mga sinasabi mo, di ba? Pero ako, may gampanin ako dun sa club na yun
Dahil ang isa sa nagpapatakbo ng club na yon bilang Secretary General, yung tatay ko. Oh, ang presidente that time hindi ako nagkakamali, si Arcadio Trinidad. Ha? Mga membro niya, mga judge, mga kilalang tao eh. O ngayon, ang trabaho ko, i-tape yung speech at saka yung open forum. May tanungan yan eh, may open forum. Eh ngayon, formal club kasi yun, hindi yung kamukha ng mga forum-forum. Ito formal. Ngayon, na-tape ko sa madalit sabi, buo. Dahil ang dami kong cassette tape dahil nasa radyo nga tayo eh. At saka yung iba ron, kaya ako tinetape din para ma-play ko sa programa ko. Ngayon, etong nangyari, isang araw, siguro mga isang linggo o kulang isang linggo ang nagdaan, o ilang araw pagkatapos noon, meron akong tambayan dyan sa UN Avenue, yung McDonald's dyan. Nag-i-standby din kami dyan bukod sa Manila Hilton. Pinuntahan ako noon ni Colonel Ernesto Jokno, si Totoy Jokno. Yun ang pumalit kay Mayor Lim nung nagretiro si Mayor Lim sa serbisyo. Hinanap ako kasi member ng United Nations Smokers Club, si Totoy Jokno. Ngayon, sabi niya, uy, may naghahanap sa'yo, may inutusan. Hinahanap ka ni Colonel Jokno eh. Ay ko, bakit? Hindi. Oh, yan na pala dumating si Colonel Jokno. Uy, yung speech ni Linggoy Alcuaz. Sabi, pinagtanong namin ikaw raw may tape ka eh. Sabi ko, meron nga Sabi ko, kasi pinahanap ka ni General Lim. Gustong mapakinggan yung tape. Ganun ba? Sabi ko, dadaling ko na lang bukas. Pagdala ko, kinabukasan, binigay ko kay Totoy Jokno. Binigay yata ako, ewan ko kung kay Mayor Lim nga niya binigay yun. General pa si Mayor Lim noon. Hindi pa kami magkakilala ni Mayor Lim. Na personal. Kasi noon si Lim, mabait sa media yan eh. Mabait yan eh. Kahit saan mo makita yan eh. Pag alam na media ka, babatiin ka niyan. Ngayon, isang beses, nakasabay ko yan sa elevator. May mga kasama akong nasa media. Di binati niya, kilala niya iba. Sabi, puntahan niyo ako sa opisina, sabi ni Mayor Lim, ni General Lim. Sabi ko, General, naibigay ba sa inyo yung tape? Sabi niya, anong tape? Yung kay Totoy Jokno. Sabi ko, kinuha mo sa akin ni Colonel Jokno. Sabi ni Mayor Lim, ay, sa iba galing yon. Sabi, salamat ha. Tinapik pa nga ako ni Mayor Lim. Sabi, salamat ha. Sabi gano'n. Di alam ko nakarating. Di ba? Idol ko yan si Lim Kasi magaling na pulis talaga Tsaka maganda ang kanyang track record. Kaya lang, may panahon, nabuisit ako sa isang tao niyan. Kasi sumulat kami, mga entertainers, magkakaroon ng okasyon. Hindi ko naman kayang tustusan yung okasyon mag-isa. So, sumulat ako para humingi ng financial assistance na maipandadagdag sa panggastos dun sa event na gagawin. Baka kalahin mo masama naging tabas ng dila nung bata ni Mayor Lim. Pagbabanatan ko na si Mayor Lim sa radyo. Batang-bata pa tayo nun So, yun, nagsimula. Pagkatapos,
tumakbo si naging senador si Mayor Lim, di ba? Oh. Nung tatakbo na siyang mayor ulit, senador siya noon, ha? Wala namang makita kung pwedeng dapat maging mayor ng Maynila, ha? Labang kay Atienza. Kundi si Mayor Lim lang talaga. Ha? Ang matino. Di sinuportahan ko ng todo si Mayor Lim. 2007 yan. Kayo, yung mga sumusubaybay sa atin, nasubaybayan nyo yan. Alam ko kasi ang background ni Mayor Lim na pag-aralan ko Doon nagsimula na makilala ko talaga ni Mayor Lim. 2007 lang. Oh, mga kaibigan, yung eleksyon na yun. Libre ho yan na suporta kay Mayor Lim. Nakita niya naman na sincere tayo sa pagsuporta sa kanya. Yung sincerity ang titignan sa iyo ni Mayor Lim. Siyempre, pulis yan di ba? Kung loko-loko ka lang, hindi ka papansinin yan, di ba? Kung ang hangad mo lang tulong kunyari, pero hingi ka ng kapalit. Di ba? Ayun, nakita yun ni Mayor Lim sa atin. At nung tatakbo nga siya na mayor, dahil sumusuporta tayo sa kanya, may tumawag sa akin, isang piskal na babae ng Department of Justice, state prosecutor. Tinatanong niya kung yung kapatid niya raw ba yung kapatid niya tatakbo palang konsihal sa Maynila. Siyempre, nababasa nila ang column ko, mga sulat ko tungkol kay Mayor Lim. Pero hindi niya binabanggit. Sabi, meron ka bang alam na partidong pwedeng samahan yung kapatid ko kasi tatakbo, walang partido. Sabi ko, meron Kaya lang ako, baka hindi nyo gusto. Sino ba yung partido? Kay Mayor Lim. Yan nga gusto namin Sabing ganon. Kasi family of lawyers sila. Di ba? May justice yung lolo nila Naging justice ng Supreme Court yan nga ang gusto nga namin Sabing ganon. Di tatanong ko. Tinawagan ko si Mayor Lim. Tinanong ko, Mayor ganito ganon. Dalin mo sa akin bukas. Magkita tayo. Sabi niya ganon. Senador si Lim yun Dalin mo sa akin sa Diamond Hotel. Dinala ko. Yung magkapatid, parehong babae yun Nag-aaral ng law. Yung tatakbo, nag-aaral pa ng law. Pero yung kakilala ko, state prosecutor ng Department of Justice. Ngayon, alam nyo, sabi ni Mayor Lim, na pag-usapan, tungkol sa libel, sabi ko kasi, Mayor, Senator, hindi ko kasi matanggihan to si Piskal dahil natulungan din ako niyan nung ako'y magkaroon ng kasong libel. Yung kauna-unahan libel ko, yan nag-advise sa akin kung anong gagawin. Ganun ba? Sabi, bakit ka naman didemanda ng libel? Ako hindi ako nagdidemanda ng libel. Sabi dun sa prosecutor. Ayan tanungin mo si Percy. Nung araw, binabanatan ako niya. Hindi ako, nagdinimanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim. At saka wala akong nabalitang, nagalit siya. Ang katwiran niya, kung anong gusto nila sabihin laban sa akin, kahit hindi totoo, wala akong magagawa. Mapipilit ko ba silang maniwala? Di ba? Yun ang katwiran niya At saka merong isang okasyon, nandun yan sa birthday ko, si Mayor Lim. Nagtalumpati. Sabi, anong libel? Sabi ni Mayor Lim, ako, lahat yung mga polis, minumura ni Lim yan. Ako, kayo, sasabihin ni Mayor Lim, sabi raw niya, ayoko nang meron kayong dinidimandang media. Pati mga polis, inuutosan niya na huwag kayong magdidimanda ng libel, sa mga reporter, Kasi gustong-gusto ni Mayor Lim, binabanatan mo yung nangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasi hindi nga naman niya malalaman kung walang babanat Kaya kinukwento ko sa inyo, pagka may mga nabanatan nun, ipatatawag ka agad ni Mayor Lim yun.
Pagpapaliwanagin kagad yun. Mga kaibigan, kabaliktaran ngayon Ayaw nang may bumabanat. Bakit? Yun ang tanong. Doon kayo magtaka. Pagka ang isang leader, ang isang namumuno sa gobyerno, gusto niya talaga ng malinis na paglilingkod, dapat kamukha ni Mayor Lim yun. Di ba? Ang gusto, binabanatan mo yung mga nakaupo sa kanyang administrasyon upang malaman niya kung ano nangyayari. Yun, doon kayo talo ni Lim. Malaki pagkakaiba ninyo. Kaya ang kalayaan sa pagsasalita, hindi sinusupil yan. Tagaan nyo sa bato, kahit makausap nyo si Mayor Lim. Mga kaibigan, dyan nyo siya tanungin sa party na yan ng Press Freedom. Ngayon, ayaw nga niyan yung yung sinusupil mo, pati nagsasalita sa laban sa gobyerno, kahit hindi ka media. Ang katwiran niya, sino pa magsasalita kung walang ganyan? Yun ang katwiran niyan Meron nga po pala tayong babatiin, mga kaibigan. May kaarawan noong kahapon hindi natin nakaligtaan nating batiin si Ginang Banji Galang ng Montalban, Rizal. Nagdiwang po siya ng kanyang ika-67 kaarawan kahapon. Lunes. Martis tayo ngayon hindi ba? Lunes ang birthday ni Ginang Banji Galang, na mother po ito ni Lani Galang Torato, na matagal na rin pong silang sumusubaybay sa atin. At dahil po birthday ni Ginang Banji Galang, ay handugan natin siya ng isang masayang awitin. Para din sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo na kay Ginang Banji Galang, sa kanyang ika-67 kaarawan kahapon. Belated happy birthday. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. At ngayon, mga kaibigan, isa pang pagbati sa kaarawan. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon sa Nagoya, Japan. Si Aiko Miura ay binabati natin, Omedito, Tanjobi Omedito, Aiko Chang. At dahil birthday mo, Aiko, isang bagsak pa. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday, Aiko Miura, dyan po sa Nagoya, Japan. Sa bayan ko ay isa ang lahi,
Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagaig, sadyang kilala sa daigdig. Magandang yumaga! Roy Simatu! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong